World Kidney Day, nagpaalalang mga eksperto na mahalaga ang pag-iingat sa ating mga kidney o bato. Batay sa datos, dumarami ang mga menor de edad na nagkakaroon ng chronic kidney disease. Saksi, si Oscar Oida. Get well. I want to get well, sabi niya po. Ito ang tanging hiling ng 8 taong gulang na si Aling, na 1 taon ng linggo-linggong dinadialysis sa National Kidney and Transplant Institute sa Quezon City. Tinamaan ang kanyang kidney, bunsod ng IgA vasculitis, isang autoimmune disease o yung mismong immune system ang umaatake sa sariling katawan ng pasyente. Kailangan na niya i-kidney transplant, pero Inuuna na makontrol muna yung autoimmune niya. Kasi medyo mas active talaga yung autoimmune niya. So, hindi siya para kasi mag-transplant, dapat po stable siya. Kaso lahat po nung niya kasi hindi pa stable. Naalarma raw ang NKTI sa dumaraming kabataang nakakaranas ng chronic kidney disease. Sa mahigit 6,000 na naitalang may chronic kidney disease ngayong taon sa bansa, nasa 1,900 ang edad 19 pababa. Actually, meron na tayong mga 5,000 pediatric patients na nagdadialysis ngayon. Meron kaming nagdadialysis na mga 2 years old. Pero dyan sa katulad nung may mga sakit sa puso na naooperahan. Malaki raw ang kinalaman nito sa lifestyle ng isang bata. Mga kinakain, lalo kung mahilig sa junk food at maalat na pagkain. Yung iba, may history daw ng pamamaga ng kidney o kaya kulang sa exercise. Kasi ngayon ang kabataan mahilig sa gadgets, nakaupo lang sila. So karamihan sa kanila ay matataba, so obese sila. Sa paggunita ng World Kidney Day, bumisita ang mga doktor ng NKTI sa mga paaralan para magpaalala tungkol sa pag-iingat sa ating mga kidney. Kasama nila ang mascot na si Kit, ang batang kidney. Kadalasang senyales ng pagkakaroon ng sakit sa bato ang pamamanas, pagtaas ng BP kahit bata pa, pagiging underweight o overweight, ihing may dugo o kulay tsaa, at malimit na impeksyon o UTI. Para mapangalagaan ang ating mga kidney, kumain ng pagkaing high in fiber tulad ng gulay at prutas, uminom ng sapat na dami ng tubig at mag-ehersisyo. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida ang inyong saksi. Nasunog ang bahagi ng isang pagawaan ng paputok sa Santa Maria, Bulacan. Mag-alas 5 ng hapon nang sumiklab ang sunog sa Sitio Manggahan, Barangay Pulong, Buhangin. Sa inisyal na investigasyon ng mga pulis, nagkaroon ng maliit na sunog sa damuhan malapit sa lugar. Umabot daw ito sa bahagi ng pagawaan kung saan inihahanda ang mga produktong papel na ginagamit sa paputok. Naapula naman ang sunog bago pa dumating ang mga bumbero. Wala namang nasaktan at patuloy ang investigasyon. Abala si Kailina Alcantara sa iba't ibang projects para sa kanyang dream house. Kaya naman grateful si Kailin sa sunod-sunod na trabaho at endorsements niya. Ang kwento niya, isa sa kanyang goals, ang magkaroon ng bahay ang kanyang pamilya. Si Jack Roberto naman, ipinasilip ang pinapagawa niyang sariling bahay. Ipinakita niya sa kanyang vlog ang progress sa bahay niya. Sinimula ng pagpapatayo nito noong 2022. All eyes on Jisoo sa kanyang pagbabalik sa Pilipinas. Sa airport pa lang, mainit na agad ang pagtanggap sa Blackpink member at Korean actress. First stop ang Pilipinas sa kanyang Lights Love Action Fan Meet Tour. At bago ang show, ipinost din ni Jisoo ang mga natanggap na regalo mula sa kanyang fans. Mga kapuso, salamat sa inyong pagsaksi. Ako si PR Kanghel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Hanggang sa Lunes, sama-sama po tayong magiging saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.